Bago tayo magumpisa sa ating istorya, i-click mo muna ang subscribe button. Baka isa ka sa maging maswerteng subscribers ngayong araw dahil namimili tayo ng subscriber na seswertihin at mabibigyan ng regalo. At habang nakikinig ka, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Malay mo, sa simpleng panonood mo ngayong araw, ikaw pala ang mapipili ng swerte. Kaya manatili ka hanggang dulo dahil ang kwentong ito ay tungkol sa isang babaeng itinakwil ng sariling pamilya pero balang araw ay babalik hindi bilang talunan kundi bilang babaeng hawak na ang hustisyang minsang ipinagkait sa kanya. Sa maliit na bayan ng San Ildefonso, kilala ang pamilyang Maravilla hindi dahil mayaman sila, kundi dahil sa ingay ng kanilang bahay na halos araw-araw ay may sigawan. Sa labas, mukhang ordinaryo lang ang kanilang tahanan. Lumang bahay na may kalawang na gate, maliit na tindahan sa harap at mga paso ng halaman na matagal nang hindi nadidiligan. Pero sa loob ng bahay na iyon, lumaki ang isang panganay na anak na tila isinilang hindi para mahalin, kundi para pagtiisin. Ang pangalan niya ay Salviana Maravilla, pero mas kilala siya bilang Savi. Simula pagkabata, si Savi na ang gumigising ng maaga para magsaing, maglaban ng uniforme ng mga kapatid at buksan ng maliit nilang sari-sari store bago pumasok sa eskwela. Habang ang ibang batang babae ay naglalaro sa labas, siya ay nakayuko sa palanggana, kinukuskos ang maruming damit habang inuulit sa isip ang lesson sa paaralan. "Bilisan mo dyan, Savi!" Sigaw ng ina niyang si Adelaida mula sa loob ng bahay. "Mauhuli na si Brando sa klase, ihanda mo na ang baon niya." Napatingin si Savi sa bunso niyang kapatid na si Brando na nakaupo lamang sa bangko habang naglalaro ng holen. Malinis ang uniforme nito, planchado ang pantalon at may bagong sapatos na binili ni Adelaida gamit ang perang kinita ni Savi tuwing pagtitinda ng kakanin tuwing umaga. "Ako po ma, wala pa pong baon," mahina niyang sabi. Tinignan siya ni Adelaida na parang kasalanan pa ni Savi na nagugutom siya. "Panganay ka, matuto kang magtiis. Si Brando, mahina ang sikmura niyan. Ikaw, sanay ka na." Sa edad na 12, doon unang natutunan ni Savi na sa pamilyang Maravilla, hindi pantay ang bigat ng luha. Ang luha ni Brando ay laging pinapahid, ang luha niya ay laging ipinapahiya. May isa pa siyang kapatid, si Claribel, ang gitnang anak. Tahimik si Claribel, palaging nakayuko, palaging takot magsalita. Hindi siya kasing spoiled ni Brando, pero hindi rin niya kayang ipagtanggol si Savi. Tuwing sinisigawan ng ina ang panganay, nakatayo lang siya sa gilid, hawak ang palda, nanginginig ang labi, pero walang lumalabas na salita. "Claribel," bulong ni Savi habang nag-aayos sila ng higaan. "Bakit hindi ka nagsasalita kapag alam mong hindi naman ako ang may kasalanan?" Napaluha si Claribel. "Ate, natatakot ako kay mama." Hindi na sumagot si Savi. Inakbayan na lang niya ang kapatid at pinatahan. Kahit nasasaktan siya, hindi niya kayang magalit kay Claribel. Alam niyang pareho lang silang nakakulong sa takot, magkaiba lang ang paraan ng kanilang pagtitiis. Noon pa man, may isang taong nagiging sandalan ni Savi, ang ama nilang si Romulo Maravilla. Isang dating court stenographer si Romulo, tahimik, marangal at mahilig magbasa ng lumang libro tungkol sa batas. Sa gabi, kapag tulog na ang lahat, pinapaupo niya si Savi sa tabi ng maliit na lampara at pinababasa ng mga lumang kaso. "Anak," sabi ni Romulo habang hinahalaps ang ulo niya, "ang batas parang ilaw. Kapag nasa kamay ng mabuti, nakakaligtas. Pero kapag nasa kamay ng masama, kaya nitong magsunog ng buhay." "Maging abogado kaya ako, tay?" tanong ni Savi noon. Ngumiti si Romulo. "Hindi lang abogado, baka balang araw maging hukom ka pa. May talino ka, Savi. Huwag mong hayaang iparamdam ng ibang tao na maliit ka." Ngunit hindi nagtagal, mismong buhay ni Romulo ang nasunog ng maling akusasyon. Napagbintangan siyang nagmanipula ng dokumento sa korte kahit ang totoo
tumanggi lang siyang pagtakpan ang isang lokal na opisyal. Hindi siya nakulong pero nasira ang pangalan niya. Natanggal siya sa trabaho, iniiwasan ng mga kapitbahay at unti-unting nanghina hanggang tamaan ng sakit sa puso. Sa burol ng ama, hawak ni Savi ang lumang ballpen ni Romulo. Tahimik siyang umiiyak sa sulok habang naririnig niya si Adelaida na bumubulong sa mga kamag-anak. Kung hindi dahil sa katigasan ng ulo niya, hindi tayo maghihirap ng ganito. Parang may kumirot sa dibdib ni Savi. Gusto niyang sumigaw na hindi kasalanan ng ama nila ang lumaban sa mali, pero kinagat niya ang labi. Noong araw na iyon, ipinangako niya sa sarili na ipagpapatuloy niya ang pangarap ni Romulo. Mag-aaral siya ng batas, lilinisin niya ang pangalan ng ama, at balang araw, hindi na siya matatakot sa kahit sinong gumagamit ng kapangyarihan para manakit. Lumipas ang mga taon, naging working student si Savi. Sa umaga, nagtitinda siya ng almusal sa palengke. Sa hapon, nag-aaral siya. Sa gabi, nagtatrabaho siya bilang part-time assistant sa munisipyo. Nag-aayos ng papeles at nag-e-encode ng dokumento. Ang sahod niya, halos hindi man lang dumadaan sa kamay niya dahil kinukuha agad ni Adelaida. Para sa bahay ito, sagi ng ina niya. Pero alam ni Savi na malaking bahagi noon ay napupunta kay Brando sa bagong cellphone, motor, barkada at kung ano-anong bisyo. Si Brando na ngayon ay binatang mayabang ay madalas umuuwi ng madaling araw, lasing, may amoy sigarilyo at may dalang perang hindi malinaw kung saan galing. Brando, saan mo nakuha yung pera? Tanong ni Savi isang gabi nang makita niyang may makapal na sobre ang kapatid. Ngumisi si Brando. Huwag kang makialam, ate. Legal clerk ka lang sa munisipyo, akala mo kung sino kang investigador. Bunso, mahinahon niyang sabi. Kung may ginagawa kang mali, tigilan mo na habang maaga pa. Biglang tumayo si Adelaida mula sa kusina. Savi, huwag mong pagalitan ng kapatid mo. Inggit ka lang kasi mas may diskarte siya kaysa sayo. Ma, nag-aalala lang po ako. Ang alalahanin mo kung paano ka magdadala ng mas malaking pera bukas, hindi yung puro sermon. Mula sa bintana, narinig iyon ng kapitbahay nilang si Mang Tercio, ang matandang librarian na naging kaibigan ni Savi mula pa noong bata siya. Kinabukasan habang nagbabalik si Savi ng hiniram na lobok sa munting aklatan ng bayan, napansin ni Mang Tercio ang pagod sa mukha niya. Anak, sabi nito, hindi lahat ng pamilya tahanan. Minsan sila pa ang unang kulungang kailangan mong takasan. Napabuntong hininga si Savi. Hindi ko po sila kayang iwan. Si Claribel po andun pa. At kahit si Brando, kapatid ko pa rin. May mga taong hindi mo maililigtas kung ayaw nilang mailigtas, sagot ng matanda. Hindi sumagot si Savi. Sa puso niya, umaasa pa rin siyang magbabago ang kanilang pamilya. Numitlalo lang lumala ang lahat nang pumasok sa eksena si Don Ervino Salcedo, isang mayamang negosyante kilala sa pagpapautang at pagbili ng lupa sa kanilang bayan. Madalas siyang pumunta sa munisipyo para mag-asikaso ng papeles ng mga lupang binibili niya. Doon niya napansin ang talino at sipag ni Savi. Ikaw ba si Salviana Maravilla? Tanong nito minsan habang inaayos ni Savi ang folder ng titulo ng lupa. Opo, sir. Anak ka ni Romulo? Natigilan si Savi. Kilala niyo po ang tatay ko? Tumanggo si Don Ervino. Matinong tao ang ama mo. Hindi siya magnanakaw. Tandaan mo yan. Halos maiyak si Savi sa simpleng salitang iyon. Sa dami ng taong humusga sa ama niya, bihira ang may lakas ng loob na sabihin ng totoo. Lingid sa kaalaman ni Savi, may madilim na koneksyon pala si Brando kay Don Ervino. Ilang buwan nang ginagamit ni Brando ang pangalan ng negosyante sa peking bentahan ng lupa. May mga taong naloko, may perang nawala, at may mga dokumentong pineki. Kasabwat niya ang tiya nilang si Severina, kapatid ni Adelaida, na matagal nang sanay sa panlalamang. Konektado rin sila kay Kapitan Ulpiano, isang barangay captain na matamis magsalita sa harap ng tao pero marumi ang kamay sa likod ng mesa. Isang gabi, umuwi si Brando na nangingiti. Pawis na pawis siya kahit malamig ang hangin. Pumasok siya sa kusina kung saan naroon sina Adelaida at Severina.
Nalaman ni Don Arvino. Hahanapin niya ang pera. Sabi niya ipapakulong niya ako. Nanlaki ang mata ni Adelaida. Anong ginawa mo, Brando? Wala akong choice. Ma, akala ko hindi niya malalaman. Tumayo si Severina. Bobo ka talaga. Sabi ko sa'yo ayusin mo ang pirma. Narinig iyon ni Savi mula sa may hagdan. Dahan-dahan siyang bumaba. Anong pirma? Anong pera? Nagulat ang tatlo. Napatingin si Brando kay Adelaida na parang batang nahuling nagnakaw. Savi, malamig na sabi ni Adelaida. Umakyat ka na. Wala kang kinalaman dito. Meron, ma. Kapag mali ang ginagawa ni Brando, kailangan nating ayusin bago lumala. Biglang sumigaw si Brando. Tumahimik ka! Akala mo ang linis-linis mo. Lumapit si Savi sa kanya. Brando, kapatid kita. Sabihin mo sa akin ang totoo. Pero imbes na sumagot, lumabas si Brando ng bahay, sumakay sa motor at humarurot sa dilim. Kinabukasan ng umaga, kumalat ang balita. Natagpo ang patay si Don Ervino Salcedo sa loob ng kanyang opisina. May tama siya sa ulo, may kalat na papeles sa sahig at may nawawalang sobre ng pera. Sa mesa niya, may nakita raw na panyo na may inisyal ni Savi. Nang marinig iyon ni Savi, nanlamig ang buong katawan niya. Hindi akin yun, bulong niya. Pero bago pa siya makapagsalita ng buo, dumating ang 2 pulis sa bahay nila kasama si Kapitan Ulpiano. Nasa likod nila si Adelaida, tuyo ang mata, matigas ang mukha. Si Brando ay nakatago sa loob ng kwarto, si Severina naman ay nakatayo sa gilid, kunwari nagugulat pero halatang naghihintay lang. Salviana Maravilla, sabi ng pulis, inaaresto ka namin sa salang pagpatay kay Ervino Salcedo. Nabitiwan ni Savi ang hawak niyang tasa. Ano? Hindi ko po ginawa yan. Ma! Tumingin siya kay Adelaida, naghahanap ng kahit katiting na pagtatanggol. Pero ang ina niya ay hindi man lang lumapit. Ma! Sabihin niyo sa kanila. Nasa bahay ako kagabi. Narinig niyo ako. Nakita niyo ako. Sandaling nagkatinginan sina Adelaida at Kapitan Ulpiano. Pagkatapos, huminga ng malalim si Adelaida at nagsalita. Hindi kita nakita kagabi, Savi. Parang tumigil ang mundo. Ano pong sinasabi niyo? Nanginginig na tanong ni Savi. Lumapit si Adelaida. Sa halip na yakapin siya, hinawakan nito ang braso niya ng mahigpit at bumulong ng sapat para siya lang ang makarinig. Ikaw na lang ang mabulok sa kulungan. Kaya mong tiisin yan. Si Brando? Hindi. Napatitig si Savi sa ina niya. Sa isang iglap, naintindihan niya ang lahat. Ang panyo, ang katahimikan ni Brando, ang malamig na mukha ni Severina, ang presensya ni Kapitan Ulpiano. Hindi lang siya napagbintangan, isinakripisyo siya. Habang kinakabitan siya ng posas, nagsimulang lumabasan ng mga kapitbahay. May mga bumubulong, may mga nakatingin na parang isa na siyang halimaw. Sa gilid ng daan, nakita niya si Claribel na umiiyak, pero pinipigilan ni Adelaida na lumapit. Ate! Sigaw ni Claribel. Huwag kang lalapit! Singhal ni Adelaida. Bago tuluyang maisakay sa patrol car, lumingon si Savi sa bahay na minsan niyang tinawag na tahanan. Nakita niya si Brando sa likod ng kortina, maputla, nanginginig, pero hindi lumalabas. Nakita niya si Severina na mabilis na umiwas ng tingin at nakita niya ang ina niyang si Adelaida tuwid ang tindig, parang walang anak na dinadala sa kapahamakan. Hindi sumigaw si Savi. Hindi siya nagwala. Sa halip, tumulo lang ang luha niya habang dahan-dahang pumikit. Sa loob ng sasakyan, habang papalayo ang bahay, naalala niya ang sinabi ng ama. Ang batas parang ilaw. Kapag nasa kamay ng mabuti, nakakaligtas. Pero kapag nasa kamay ng masama, kaya nitong magsunog ng buhay. Noong araw na iyon, sinunog ng kasinungalingan ang buhay ni Salviana Maravilla. Ngulit sa gitna ng abo, may isang pangakong tahimik na nabuo sa dibdib niya. Hindi siya mamamatay sa kulungan.
hindi siya mananatiling biktima. At kahit gaano katagal, kahit abuti ng taon, babalik siya para ipakita sa kanila na ang katotohanan, kahit ibawon, ay may paraan para muling huminga. Hindi na maalala ni Savi kung ilang beses niyang ipinaliwanag sa mga pulis na wala siyang kinalaman sa pagkamatay ni Don Ervino. Paulit-ulit niyang sinabi kung nasaan siya noong gabing iyon, sino ang kasama niya at kung bakit imposibleng siya ang pumatay. Pero bawat salita niya ay parang nahuhulog lang sa sementong sahig, walang pumapansin, walang gustong makinig. Sa mga mata ng taong dapat sana ay maghanap ng katotohanan, tapos na ang kaso dahil may itinurong salarin, may hawak na ebidensyang itinanim at may pamilya pang kunwari takot sa kanya. Sa unang gabing ipinasok siya sa kulungan, hindi agad siya umiyak. Nakaupo siya sa sulok ng malamig na selda, hawak ang tuhod, nakatitig sa maliit na bintanang may relas. Amoy pawis, kalawang at lumang tubig ang paligid. May mga babaeng nakahiga sa manipis na banig, may mga nakaupo at tahimik na nakamasid sa kanya, at may ilan namang may tinging sanay ng makakita ng bagong pasok na parang nawawala sa sariling katawan. "Baguhan ka?" Tanong ng isang babae na edad 50, may kulubot sa noo pero matalim ang mga mata. Hindi agad sumagot si Savi. "Baguhan nga," sabi nito, saka siya inabutan ng maliit na tabong na may tubig. "Uminom ka. Kapag hinayaan mong matuyo ang lalamunan mo rito, lalo kang hihina." Tinanggap ni Savi ang tubig kahit nanginginig ang kamay niya. "Salamat po." Luningning Balsote ang pangalan ko, pero Ning na lang ang tawag dito. "Ikaw?" "Savi," mahinang sagot niya. "Salviana Maravilla." Napatingin si Ning kay Savi, tila may narinig na mabigat sa apelyedo niya. "Maravilla? Ikaw ba yung sinasabing pumatay kay Salcedo?" Doon unang bumagsak ang luha ni Savi. Hindi dahil sa tanong, kundi dahil sa bilis ng pagkalat ng pangalan niyang nakakabit na sa salitang mamamatay tao. "Hindi ko po ginawa," bulong niya. "Hindi ko po siya pinatay." Tahimik na tumango si Ning. Halos lahat ng bagong pasok dito, iyan ang unang sinasabi. Pero may ilan akong nakilala na totoo. Tinitingnan ko lang kung alin ka doon. Mula sa kabilang sulok, may isang matandang lalaking nakakulong sa hiwalay na bahagi ng pasilidad ang napatingin sa kanila habang may hawak na makapal na lumang libro. Si Attorney Prudencio Halili iyon. Dating public defender na nakulong matapos ilantad ang sabwatan ng ilang opisyal sa bayan. May sarili siyang kaso, pero kahit nasa loob ng kulungan, marami pa ring bilanggo ang lumalapit sa kanya para magtanong tungkol sa batas. Kinabukasan, dinala si Savi sa maliit na opisina ng warden. Nakaupo roon si Warden Berto Laksamana. Isang lalaking bilugan ng mukha, makapalang singsing sa kamay at may tinging parang nasisiyahan kapag may taong natatakot sa kanya. "Maravilla," sabi niya habang binabasa ang folder ni Savi. "Aba, sikat ka ngayon. Panganay na pumatay para sa pera. Magandang headline." "Hindi po ako pumatay." Mahina ngunit malinaw na sagot ni Savi. Tumawa si Warden Berto. "Dito sa loob, walang inosente. Lahat kayo may kwento. Ang tanong, sino ang may pambayad para gumaan ang buhay?" Napakunot-no si Savi. "Wala po akong pera." "Kung ganon, matuto kang sumunod." Mula noon, sinubok ng kulungan ang bawat bahagi ng pagkatao ni Savi. Pinaglinis siya ng baradong palikuran. Pinapalila sa pagkain na halos panis na kanin at sabaw na walang lasa, at minsan, inakusahan pa siyang nagnakaw ng sabon para lamang maparusahan. Sa unang buwan, halos hindi siya makatulog. Tuwing ipipikit niya ang mata, naririnig niya ang boses ni Adelaida. "Ikaw na lang ang mabulok sa kulungan." Ngunit sa gitna ng sakit, may mga taong hindi niya inaasahang magiging ilaw. Tuwing Miyerkules, dumarating si Sister Mafalda sa kulungan. Maliit ang katawan nito. Maputi na ang buhok. Ngunit matapang ang mga mata.
May dala siyang rosaryo, lumang notebooks, at mga lapis. Hindi niya tinatanong ang mga bilanggo kung ano ang kasalanan nila. Tinatanong niya kung ano pa ang kaya nilang simulan. "Salvania," sabi ni Sister Mafalda isang hapon. "Marunong ka raw magbasa ng legal documents?" "Opo, dati po akong clerk sa munisipyo." "Kung ganon, tumulong ka sa literacy class. May mga babae rito na pumipirma ng dokumento kahit hindi nila naiintindihan. Noong nasa labas po ako, pangarap kong mag-aral ng batas." Amin Savi. Ngumiti ang madre. "Bakit mo sinabing noong nasa labas? Buhay ka pa. Ibig sabihin, hindi pa tapos ang pangarap." Hindi agad nakasagot si Savi. Sa loob ng ilang linggo, unang beses niyang narinig na may taong hindi siya tinatratong patay na. Unti-unti, naging abala ang mga araw niya. Sa umaga, ginagawa niya ang nakatakdang trabaho sa selda. Sa hapon, tinuturuan niya ang ilang preso na bumasa at sumulat ng liham para sa kanilang pamilya. Sa gabi, nauupo siya malapit sa rehas kung saan naroon si Attorney Prudencio. At doon nagsisimula ang tunay niyang pag-aaral. "Hindi sapat na alam mong inosente ka," sabi ni Attorney Prudencio habang inaabot sa kanya ang lumang kopya ng Rules of Court. "Kailangan mong malaman kung paano pinapatunayan ang inosensya sa mundong mas mabilis maniwala sa papel kaysa sa luha." Binuklat ni Savi ang libro. "Pero paano kung ang papel mismo ang peke? Mas lalo mong kailangang matutong bumasa ng papel. Ang kasinungalingan, anak, may butas palagi. Ang problema, bihira ang may tiyagang hanapin. Sa labas ng kulungan, hindi rin tumigil ang ilang naniniwala sa kanya. Si Mang Tercio, kahit matanda na at halos hirap na sa paglalakad, nagpupunta sa legal library ng bayan para magpa-photocopy ng mga lumang kaso at ipadala kay Savi pamaraan ni Sister Mafalda. Minsan, may nakasiksik na maliit na sulat sa pagitan ng pahina. "Anak, hindi kita nakakalimutan. Ang ama mo kung buhay, ipaglalaban ka rin. Mag-aral. Huwag mong hayaang makulong pati isip mo." Tuwing nababasa yun ni Savi, tahimik siyang umiiyak sa ilalim ng kumot para hindi makita ng iba. Hindi na luha ng panghihina, kundi luha ng taong may pinanghahawakang dahilan para bumangon kinabukasan. Si Nicanor naman, ang kababata niyang dati ring nangangarap maging abogado, ay nagsimulang magtanong-tanong sa labas. Hindi pa siya ganap na abogado noon, pero nasa law school na siya at nagtatrabaho sa isang maliit na law office. Pinuntahan niya ang lugar ni Don Ervino, kinausap ang mga dating empleyado, at sinubukang hanapin kung sino ang huling taong pumasok sa opisina ng negosyante. "Delikado yung ginagawa mo." Babalahan siya ni Ma'am Eulogia, dating guro ni Savi nang isang nagkita sila sa simbahan. "Mas delikado po ang manahimik habang may inosenteng nakakulong." Sagot ni Nicanor. Pero hindi madali ang paghanap ng katotohanan. May mga taong biglang natatakot magsalita kapag nababanggit ang pangalan ni Kapitan Ulupiano. May mga papeles na nawawala sa barangay. May mga testigong biglang lumilipat ng bahay. At sa tuwing may lumalapit sa kaso ni Savi, may kumakalat na bulong na huwag na raw pakialaman dahil sariling pamilya na niya ang nagsabing may sala siya. Sa loob, dumating ang pinakamabigat na pagsubok ni Savi nang magkasakit siya. Isang tag-ulan, kumalat ang lagnat sa selda. Dahil mahina ang pagkain at laging basa ang sahig, tinamaan siya ng matinding ubo at pulmonya. Ilang araw siyang nakahiga, nanghinginig, halos hindi makatayo. Si Ning ang nagpunas ng pawis niya. Si Sister Mafalda ang nakiusap na dalhin siya sa infirmary. Pero si Warden Berto, walang pakialam. "Hindi hotel ito," sabi nito. "Kung lahat ng inuubo dadalhin ko sa doktor, mauubos oras ko." Hinarap siya ni Ning kahit alam niyang maaari siyang maparusahan. "Kapag namatay iyan, pananagutan mo." "Banta ba iyan?" singal ng warden. "Hindi, paalala."
Sa wakas, dinala si Savvy sa infirmary dahil mismong si Attorney Prudencio ang gumawa ng sulat na nagsasabing pananagutan ang pamunuan kapag pinabayaan siya. Ilang linggo bago tuluyang bumalik ang lakas niya. Sa panahong iyon, halos bumigay siya. May mga gabing naisip niyang baka tama si Adelaida. Baka doon na nga siya tatanda, malilimutan at unti-unting mawawala. Isang araw, habang nakahiga pa siya sa infirmary, dumating si Sister Mafalda na may dalang maliit na kahon. Sa loob noon ay ang lumang ballpen ng ama niyang si Romulo. Ipinadala raw iyon ni Mang Tercio matapos matagpuan sa lumang kahon ng libro. Nanginginig ang kamay ni Savvy nang hawakan iyon. Akala ko po na wala na ito, sabi niya. May mga bagay na bumabalik kapag kailangan mo nang maalala kung sino ka, sagot ng madre. Mula noon, mas naging determinado si Savvy. Ginamit niya ang ballpen ni Romulo para magsulat ng mga petisyon para sa ibang bilanggod. Tinulungan niya si Ning na mahanap ang nawawalang medical record sa kasong isinabit dito. Tinuruan niya si batang bilanggong si Yvette na sumulat ng apela. Sa bawat dokumentong ginagawa niya, unti-unti niyang nararamdaman na hindi siya walang silbi. Kahit nasa loob siya, may kaya pa siyang iligtas. Lumipas ang 1 taon, pagkatapos ay 2, pagkatapos ay 3. Sa 3 taon, isang balitang galing kay Nicanor ang nagpabilis ng tibok ng puso ni Savvy. May natagpuan daw siyang dating kasambahay ni Don Ervino, si Marites Ulab, na biglang umalis ng bayan kinabukasan matapos ang krimen. Ayon sa usap-usap, nakita raw nito si Brando malapit sa opisina ni Don Ervino noong gabing namatay lang negosyante. Nasaan siya ngayon? Tanong ni Savvy nang makausap si Nicanor sa visiting area. Nasa Laguna raw, pero takot na takot pa. Ayaw pang magbigay ng formal na statement. Buhay siya, bulong ni Savvy. Ibig sabihin, may nakikita. Tumunggo si Nicanor. At hindi lang iyon, may lumang pawn shop sa tapat ng opisina ni Don Ervino. Sabi ng may-ari, dati raw may CCTV doon, pero nasira raw ang recorder. Hahanapin ko pa ang technician. Sa kabilang mesa, may bantay na pulis na nakikinig, kaya agad na tumigil si Nicanor. Ngulit sapat na iyon para muling magliyab ang pag-asa sa dibdib ni Savvy. Samantala, sa bahay ng mga Maravilla, hindi payapa ang mga taong nagtaksil sa kanya. Si Claribel, na ilang taon nang dinadala ang bigat ng katahimikan, ay nagsimulang magtago ng sulat, resibo at lumang papel na nakikita niya sa drawer ni Adelaida. Isang gabi, narinig niya ang pag-uusapan ni na Adelaida at Severina. Hanggang kailan natin babayaran si Ulpiano? Inis na tanong ni Adelaida. Hanggang may ebidensya siyang hawak laban sa atin. Kung hindi mo sana pinilit na si Savvy ang ituro, tumigil ka, singal ni Adelaida. Ginawa ko lang ang dapat para kay Brando. Sa likod ng pinto, umiiyak si Claribel habang hawak ang lumang resibo ng perang ibinayad sa isang testigo. Hindi pa siya matapang na magsalita, ngulit nagsimula na siyang mag-ipon ng katotohanan. Sa kulungan, dumating naman ang isang tagakataong hindi inaasahan ni Savvy. May bagong programa ang Bureau of Corrections para sa mga bilanggong gustong ipagpatuloy ang pag-aaral. Kailangan ng rekomendasyon, disiplina at pagsusulit. Marami ang nagduda na makakapasok siya dahil mabigat ang kaso niya. Pero si Sister Mafalda, Attorney Prudencio at maging si Ning ay gumawa ng sulat para sa kanya. Sa araw ng pagsusulit, hawak ni Savvy ang ballpen ng ama niyang si Romulo. Habang nagsusulat, naririnig niya sa isip ang boses ni Romulo. Hindi bilang multo, kundi bilang alaala ng isang taong minsang naniwala sa kanya bago pa siya tuluyang paniwalaan ng mundo. Makalipas ang ilang linggo, dumating si Savvy sa opisina. Nandoon si Warden Berto, may hawak na papel at halatang hindi natutuwa. Maravilla, sabi nito. Nakapasa ka. Hindi agad nakapagsalita si Savvy. Kasama ka sa prison education program. May magtuturo sa inyo ng law-related subjects at basic paralegal training. Huwag kang umastang espesyal. Dahan-dahang kinuha ni Savvy ang papel. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, ngumiti siya ng hindi pilit. Pagbalik niya sa selda, sinalubong siya ni Ning. Ano,
Bakit parang nakakita ka ng araw? Nakapasa ako, sabi ni Savi, halos pabulong. Nagpalakpakan ng ilang preso. Si Yvette naman ay tumalon sa tuwa. Si Sister Mafalda nakararating lang, napahawak sa dibdib at ngumiti. Sa kabilang rehas, itinaas ni Atty. Prudencio ang kanyang lumang libro. Simula pa lang yan, sabi niya. Sa gabing yon, hindi agad nakatulog si Savi. Umupo siya sa ilalim ng bintanang may rehas, binuklat ang unang module na ibinigay sa kanya at isinulat sa unang pahina ang pangalan niya. Salviana Maravilla. Hindi bilang kriminal, hindi bilang anak na isinakripisyo, kundi bilang babaeng nagsisimulang bawiin ang sarili niyang buhay, pahina sa pahina, batas sa batas, at araw sa araw. Nang nagsimula ang prison education program, hindi agad nagbago ang mundo ni Salviana Maravilla. Nandun pa rin ang rehas, nandun pa rin ang malamig na sahig, ang masikip na selda, ang mga gabing may umiiyak sa dilim, at ang mabigat na tunog ng kandado tuwing isinasara ang pinto. Pero sa loob ng dibdib niya, may isang bahaging tila muling natutong huminga. Tuwing umaga, bago pa gumising ang karamihan sa mga kasama niya sa selda, nakaupo na si Savi sa sulok, may hawak na lapis, lumang notebook at mga module na may bahid ng alikabok. Hindi niya sinasayang ang oras. Habang ang iba ay nakatitig sa kawalan, siya ay nagbabasa ng batas, kaso, proseso ng korte at mga karapatan ng akusado. Matutunaw na yang libro sa titig mo, biro ni Ning isang umaga habang inaayos ang manipis na kumot. Napangiti si Savi. Mas mabuti ng libro ang matunaw kaysa pag-asa ko. Umupo si Ning sa tabi niya at sandaling pinanood ang pagsusulat ni Savi. Alam mo, nung unang gabi mo rito, akala ko hindi ka aabot ng 1 buwan. Akala ko rin po. Pero ngayon, parang ikaw pa ang maglalabas sa aming lahat dito. Hindi sumagot si Savi, pero sa isip niya, iyon na ang tahimik niyang layunin. Hindi lang siya lalaban para sa sarili. Lalaban siya para sa mga katulad niyang ginamit, kinalimutan at ipinasok sa selda dahil may taong mas makapangyarihan na gustong makatakas. Lumipas pa ang mga taon. Sa bawat taon, mas tumalas ang isip ni Savi. Natuto siyang gumawa ng simpleng affidavit. Natuto siyang bumasa ng police report at hanapin ang mga butas. Natuto siyang kumilatis ng pirma, oras, petsa at salaysay. Kung noon ay umiiyak siya tuwing nababanggit ang pangalan ni Don Erbino, ngayon ay kaya na niyang basahin ang sarili niyang case folder nang hindi naninginig. Hindi dahil nawala ang sakit, kundi dahil mas malakas na siya kesa sa sugat. Isang hapon, habang nasa maliit na classroom ng kulungan, dumating si Hukom Amancio Dalisay, ang reform judge na bumibisita sa mga bilangguan para tignan ang kalagayan ng mga inmate education program. Matangkad ito, may puting buhok at may mukha ng taong sanay makinig bago humusga. Pinagmasdan niya si Savi habang tinutulungan nitong gumawa ng sulat apela si Yvette. Bakit mo alam ang tamang format niyan? Tanong ng hukom. Tumayo si Savi. Nagbabasa po, Your Honor. At dati po akong clerk sa munisipyo. Kaso mo? Napahinto si Savi. Murder po, pero hindi ko po ginawa. Hindi kumunot ang noo ni Hukom Amancio. Hindi rin siya tumawa o umiwas. Sa halip, kinuha ang papel na ginagawa ni Savi at binasa ang maayos na pagkakasulat. Maraming sa labas ang may diploma pero hindi marunong magsulat ng ganito kalinaw. Ipagpatuloy mo. Noong gabing yon, matagal na hindi nakatulog si Savi. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kakaibang bigat ng salitang ipagpatuloy mo. Minsan, sapat na ang isang taong seryosong maniwala sa iyo para hindi tuluyang mamatay ang natitira mong tapang. Sa labas, hindi rin natigil si Nicanor. Matapos ng ilang taon ng pag-aaral at pagtatrabaho, tuluyan siyang naging abogado. Hindi siya sumali sa malalaking law firm kahit may nag-offer. Sa halip, pumasok siya sa maliit na legal aid office at inuna ang kasong tagal nang nakatanim sa puso niya, ang kaso ni Savi. Attorney Nicanor Villaseñor, sabi ni Mang Tercio nang unang makita ang kanyang bagong identification card. Bagay sa iyo. Ngumiti si Nicanor pero mabigat ang mata. Hindi pa sapat ang titulo kung hindi ko malalabas si Savi.
Hindi mo siya malalabas sa awa lang, paalala ni Mang Tercio. Kailangan mo ng matibay na ebidensya. Kaya nga po hahanapin ko hanggang dulo. At hinanap nga niya. Pumunta siya sa Laguna para hanapin si Marites Ulab, ang dating kasambahay ni Don Ervino. Nakatira ito sa maliit na paupahang bahay malapit sa palengke. Naglalaba para sa kapitbahay at halatang takot pa rin kahit maraming taon na ang lumipas. Nang unang pumatok si Nicanor, muntik na nitong isara ang pinto. "Wala akong alam," mabilis nitong sabi. "Hindi pa po ako nagtatanong," sagot ni Nicanor. "Kung tungkol yan kay Don Ervino, wala akong alam." Hinubad ni Nicanor ang salamin niya at mahinaong nagsalita. "May isang babaeng nakakulong sa kasalanang hindi niya ginawa. Salviana Maravilla. Kung may nakita kayo noon, hindi lang siya ang iniligtas ninyo kapag nagsalita kayo, pati sarili niyong konsensya." Napaupo si Marites. Nanginginig ang kamay nito habang pinupunasan ng luha. "Nakita ko ang kapatid niya," bulong nito. "Si Brando. Lumabas siya sa likod ng opisina ni Don Ervino. May dugo sa manggas niya. Kinabukasan, pinuntahan ako ni Kapitan Ulpiano. Sabi niya, kapag nagsalita ako, isasama nila ang anak ko sa kaso." Tahimik na inilabas ni Nicanor ang recorder niya, pero hindi niya ito pinindot agad. "Handa po ba kayong sabihin niyan sa ilalim ng sinumpaang salaysay?" Matagal bago tumanggo si Marites, pero nung tumanggo siya, parang unang bitak yun sa pader ng kasinungalingan na ikinulong kay Savi. Hindi lang yun ang natagpuan ni Nicanor. Hinanap din niya si Obet Quijano, ang dating technician na nag-aayos ng CCTV sa pawnshop sa tapat ng opisina ni Don Ervino. Matagal na itong umalis sa bayan at nagtayo ng maliit na repair shop sa Lucena. Noong una, ayaw rin itong makialam. "Sir, dati pa yun. Ayoko nang magulo," sabi ni Obet habang kinakalikot ang sirang radyo. "May backup ka ba ng lumang footage?" tanong ni Nicanor. Natigilan si Obet. "Sino nagsabi?" "Wala, pero technician ka. Kapag may recorder na nasisira, minsan kinokopya muna ang laman bago palitan." Napayuko si Obet. "May kopya ako. Hindi ko binura. Natakot ako noon kasi may nakita akong lalaking lumalabas sa likod ng building. Pero nang may nagtanong, sinabi nilang wala daw dapat lumabas na kopya. Binigyan ako ng pera para manahimik." "Si Savi ba ang nasa video?" Umiling si Obet. "Hindi babae ang nandoon. Lalaki. At kung tama ang balita ko noon, kapatid niya yun." Habang unti-unting nabubuo ang ebidensya, sa bahay naman ng mga Maravilla ay nagiging mas mabigat ang katahimikan. Hindi na bata si Brando. Lumaki ang katawan niya, lumakas ang boses, pero mas lumala ang ugali. Ang perang nakuha sa mga peking transaksyon ay ginamit niya para magtayo ng maliit na buy and sell business na puro utang at panluloko. Kapag nalulugi, sinisisi niya lahat. "Kung hindi dahil sa kasong yon, mayaman na sana ako," sigaw niya minsan habang lasing. Napatitig sa kanya si Claribel. "Kasong yon? Ang ibig mong sabihin, ang buhay ni Ate Savi?" Binato siya ni Brando ng masamang tingin. "Huwag mong banggitin ang pangalan niya rito." Lumabas si Adelaida mula sa kwarto. Mas matanda na ang mukha pero matigas pa rin ang mata. "Claribel, tigilan mo yung drama mo. Tapos na yon." "Hindi tapos, ma." Nanginginig ang sabi ni Claribel. "May taong nasa kulungan dahil sa atin." Lumapit si Adelaida at sinampal siya. "Dahil sa atin? Wala kang alam." Pero may alam si Claribel. Marami na siyang naiipon. Resibo ng perang ibinayad kay Kapitan Ulpiano, sulat ni Severina na nangihingi ng dagdag na pera, lumang panyo na may burdang inisyal ni Savi na nakita niyang itinago noon ni Adelaida bago ang aresto. Lahat yon ay nasa isang lata ng biskwit na nakabaon sa likod ng aparador niya. Hindi pa siya handang lumabas, pero bawat gabi, mas lumalakas ang konsensya niya. Sa kulungan, dumating ang araw na dinalaw ni Nicanor si Savi dala ng balitang matagal niyang ipinagdarasal. "Savi," sabi niya sa visiting area, halos hindi maitago ang emosyon.
May sworn statement na si Marites at may kopya tayo ng CCTV. Hindi gumalaw si Savi sa kinuupuan para bang takot siyang maniwala. Anong nakikita sa CCTV? Hindi ikaw. Napapikit si Savi. Isang luhang matagal nang nakakulong ang tumulo sa pisngi niya. Si Brando ba? Mahinang tanong. Hindi agad sumagot si Nicanor pero sapat na ang katahimikan niya. Napahawakan si Savi sa mesa. Kahit matagal na niyang alam sa puso niya, iba pa rin ang bigat kapag ang kasalanan ay nagkaroon ng mukha. Kapatid niya. Ang batang siya ang naghahanda ng baon noon. Ang batang pinagtatakpan ng ina nila. Ang batang may isan sinubukan niyang iligtas. Siya ang dahilan kung bakit nawala ang maraming taon ng buhay niya. Savi, maingat na sabi ni Nicanor, ihahain natin ang petition. Hindi bukas agad ang paglalaya. Lalaban pa sila, pero ito na ang simula. Tumanggo si Savi. Hindi ako nagmamadali, Nicanor. Matagal nila akong pinaghihintay. Kaya kong hintayin ang tamang proseso. Galit ka ba? Tumingin siya sa kanya. Oo, pero ayoko nang kainin ako ng galit. Gagamitin ko na lang para hindi na nila ito magawa sa iba. Makalipas ang ilang buwan, opisyal na inihain ni Attorney Nicanor ang petition for reopening at review ng kaso ni Savi. Kasama ang bagong testimonya ni Marites, affidavit ni Obet, technical report tungkol sa CCTV at ilang kopya ng dokumentong palihiming na ipinadala ni Claribel sa Legal Aid Office. Hindi nilagdahan ni Claribel ang una niyang padala, pero alam ni Savi na sa kanya iyon. Kilala niya ang sulat kamay ng kapatid. Nang ipatawag ang pagdinig, unang beses muling dinala si Savi sa korte matapos ang maraming taon. Hindi iyon ang araw ng kanyang ganap na paglaya, pero araw iyon ng unang pagyanig sa kasinungalingan. Nakaupo sa tabi ni Attorney Nicanor. Simple ang suot, payat ang mukha, pero malinaw ang mga mata. Sa kabilang bahagi ng courtroom, naroon si Adelaida. Mas matanda na ito, may puting buhok sa gilid, ngulit nang magtagpo ang mga mata nila ni Savi, hindi pa rin ito humingi ng tawad. Nasa likod dito si Brando, pawisan, iwasang tingin. Si Severina ay may hawak na pamaypay at pilit na nagpapanggap na kalmado. Si Kapitan Ulpiano naman ay nakangiti pa rin, gungit halata sa panganyang naninigas na hindi niya inaasahang aabot sa ganito. Nang tumayo si Marites para magbigay ng salaysay, nainginig ang boses niya, pero hindi siya umatras. Nakita ko po si Brando Maravilla noong gabing iyon, sabi niya. Hindi po si Savi, si Brando po ang lumabas sa likod ng opisina ni Don Erbino. Nagkaroon ng bulungunan sa courtroom. Sumunod ay ipinakita ang kopya ng CCTV. Malabo ang kuha, luma, at may ingay ang recording, pero sapat para makita ang figura ng isang lalaki na kamukha ni Brando, suot ang jacket na minsang nakita sa litrato niya. Hindi doon natapos ang kaso, ngunit sapat iyon para bumukas ang pintong matagal nang isinara sa mukha ni Savi. Makalipas ang mahabang proseso, muling pagdinig at review ng mga ebidensya, dumating ang araw na formal na pinawalang sala si Savi sa kasong pagpatay kay Don Erbino Salcedo. Hindi nagpalakpakan ng courtroom, walang musikang tumugtog, walang biglaang yakapan na parang pelikula. Ang mayroon lamang ay isang babaeng nakatayo, hindi alam kung paano haharapin ang kalayaang matagal nang ipinagkait. Paglabas niya ng kulungan, sinalubong siya ni Sister Mafalda, Mang Tercio, ning na napalaya na rin sa tulong ng apelang isinulat ni Savi, at si Attorney Prudencio na naunang nakalabas matapos mapawalang bisa ang kaso niya. Naroon din si Nicanor, hawak ang isang simpleng folder at isang puting panyo. Hindi nagsalita si Savi noong una. Tinignan niya ang langit, napakaliwanag, parang nakakasilaw. Matagal siyang nasanay sa mundong may rehas kaya nang nakita niyang walang bakal sa pagitan niya at ng araw, doon lang siya napaiyak. Malaya ka na, sabi ni Sister Mafalda. Dahan-dahang umiling si Savi. Hindi pa po buo. Naintindihan niyo ng lahat dahil ang taong kinuhaan ng maraming taon ay hindi basta gumagaling sa isang pirma ng korte. Paglabas niya, wala siyang binalikang bahay. Ipinagbenta na ni Adelaida ang lumang tahanan nila. Ang mga damit niya noon ay wala na. Ang mga kapitbahay, hati pa rin ang tingin. May naiwa,
may nahihiya, may nagtatago dahil dati silang naniwala sa kasinungalingan. Gulit hindi bumalik si Savvy para humingi ng awa. Nagsimula siya sa maliit na kwarto sa likod ng legal aid office ni Attorney Prudencio. Hindi ito komportable, sabi ng matanda habang inaabot sa kanya ang susi. Ngumiti si Savvy. Mas maluwag po ito kaysa selda. Doon nagsimula ang bagong yugto ng buhay niya. Sa araw, nagtatrabaho siya bilang paralegal. Sa gabi, nag-aaral muli siya. Kailangan niyang habulin ang panahong ninakaw sa kanya. Ngunit hindi niya pinilit na madaliin ang mundo. Isa-isa niyang inayos ang mga papeles, credentials at pag-aaral. Tanggap niya ang maliliit na kaso ng mahihirap, mga labanderang hindi pinasahod, mga driver na maling inakusahan, mga ina na hindi marunong magsulat ng reklamo. Isang gabi, habang inaayos niya ang tambak ng dokumento, pumasok si Nicanor dala ang kape. Hindi ka pa ba uuwi? Tahanan ko rin naman ito ngayon. Pwede kang magpahinga, Savvy. Tinignan niya ang mga folder. Maraming taong hindi makapagpahinga dahil walang tumutulong sa kanila. Hindi na kumontra si Nicanor. Kilala niya ang ganoong mata. Mata lang taong hindi na nabubuhay lamang para sa sarili. Lumipas ang mga taon. Hindi naging madali ang pag-angat ni Savvy. May mga pagkakataon na kinutya siya sa law school dahil dating bilanggo. May propesor na sinabing mabigat ang dala niyang pangalan. May kaklase na bumulong na baka ginagamit lang niya ang drama ng buhay niya para sumikat. Pero hindi siya umatras. Mas matindi na ang pinagdaanan niya kaysa sa mga bulong sa pasilyo. Sa araw ng bar exam results, nasa legal aid office siya. Nag-aayos ng affidavit para sa isang matandang tinderang inakusahan ng pagnanakaw. Si Mang Tercio, na mahina na ang tuhod pero makulit pa rin, ang unang sumigaw mula sa labas. "Savvy! Savvy!" Lumabas siya, kinakabahan. Hawak ng matanda ang cellphone ni Nicanor. Nanginginig ang kamay. "Nakapasa ka," umiiyak na sabi ni Mang Tercio. "Abogada ka na." Hindi agad nakapagsalita si Savvy. Napaupo siya sa bangko sa labas ng opisina. Naalala niya ang palanggana noong bata siya. Ang sigaw ni Adelaida, ang posas, ang selda, ang lumang libro ni Attorney Prudencio, ang ballpen ng ama. Lahat iyon ay parang dumaan sa harap niya sa isang iglap. Lumapit si Nicanor at tahimik na umupo sa tabi niya. "Attorney Salviana Maravilla," sabi niya. Napatawa si Savvy habang umiiyak. Parang hindi bagay pakinggan. Bagay na bagay. Mula noon, mas lumawak ang pangalan niya. Hindi dahil sa dating skandalo, kung hindi dahil sa talino at tapang niyang humawak ng kaso. Pinili niyang lumaban para sa mga taong walang pambayad sa malalaking abogado. May mga pulis na natakot sa kanya dahil marunong siyang maghanap ng butas sa report. May mga mayor na nainis dahil hindi siya natitinag sa pakiusap. May mga hukom na humanga dahil kahit matalim siyang magsalita, laging may batayan ng bawat argumento. Samantala, ang pamilya Maravilla ay unti-unting nilalamon ng sarili nilang kasinungalingan. Si Brando ay hindi nagbago. Lalong lumala ang bisyo niya. Ang negosyong ipinagyayabang niya ay nalubog sa utang. May mga taong naniningil sa kanya gabi-gabi. Minsan sa sobrang takot, kay Adelaida siya humihingi ng pera. "Ma, kailangan ko lang ng konti. Huling beses na ito." "Lagi mong huling beses," pagod na sagot ni Adelaida. "Kayo ang nagligtas sa akin noon, di ba? Panindigan niyo." Napaupo si Adelaida, hawak ang dibdib. Doon niya unang naramdaman na ang anak na pinili niyang iligtas kapalit ng buhay ni Savvy ay siya ring unti-unting sisira sa natitira nilang pamilya. Si Severina naman ay nagsimulang mangikil. Tuwing kailangan niya ng pera, pinupuntahan niya si Adelaida. "Alalahanin mo," sabi niya minsan habang humihidop ng kape. "Alam ko ang lahat. Kapag ako nagsalita, hindi lang si Brando ang babagsak." "Pamilya tayo, Severina." Tumawa ang Chea. "Pamilya? Hindi ba yan din ang tawag mo kay Savvy bago mo siya ipinakulong?" Hindi sumagot si Adelaida. Sa unang pagkakataon, parang may pumatak na takot sa kanyang mga mata. Habang sila ay unti-unting bumabagsak, si Savvy ay tahimik na umaakyat. Matapos ang maraming taon bilang abogado,
Nakilala siya ng judiciary dahil sa walang bahid na record at sa mga reformang isinulong niya para sa mga wrongly accused. Inirekomenda siya ni Hukom Amancio Darisay sa isang judicial post. Naranasan mong durugin ang sistema, kaya alam mong hindi dapat basta ginagamit ang batas para manakit. Natatakot po ako. Mabuti. Ang taong hindi natatakot sa kapangyarihan ay madalas inaabuso ito. Ang mahalaga, huwag kang papadala sa takot. Nang italaga siya bilang hukom sa mababang hukuman, hindi siya nagdiwang ng marangya. Pumunta siya sa puntod ng ama niyang si Romulo, dala ang itim na robe sa isang bag. Umupo siya sa harap ng puntod at inilapag ang lumang ballpen. Tay, bulong niya, hindi ko pa nalilinis ang lahat, pero nagsisimula na. Umihip ang hangin sa tahimik na sementeryo. Sa unang pagkakataon, hindi na bigat ang naramdaman ni Savi sa apelyido Moravilla. Parang itong basag na bagay na maaari pa ring buuing muli, hindi para sa mga taong sumira nito, kung hindi para sa mga taong nangangailangan ng hustisya na minsang ipinagkait sa kanya. Mula nang maupo si Salviana, Savi Moravilla, bilang hukom sa mababang hukuman, naging maingat siya sa bawat kilos, bawat pirma, at bawat salitang binibitawan sa loob ng korte. Alam niyang maraming mata ang nakatingin sa kanya. May mga humahanga, may mga nagdududa, at may mga naghihintay na magkamali siya para sabihing ang dating bilanggo ay hindi karapat-dapat magsuot ng roba ng hukom. Pero hindi nagpaapekto si Savi. Sa bawat kasong hinawak niya, sinigurado niyang may batayan ng bawat desisyon. Hindi siya nagpadala sa awa, galit o impluensya. Kahit ang mga taong hindi sang-ayon sa kanya ay napilitang igalang siya dahil malinaw ang isip niya, tahimik ang tapang niya, at malinis ang pangalan niya mula nang mapawalang sala. Lumipas pa ang mga taon. Mula sa pagiging hukom, itinaas siya sa appellate court dahil sa record niya sa integridad at mabilis ngunit makatarungang pagresolba ng mga kaso. Sa bawat pag-angat niya, may kasabay ding paglapit ang lumang aninong pilit niyang hindi ni mamadali. Ang kasong isinara ng mali, ang kasong sumira sa buhay niya, at ang kasong magbabalik ngayon, hindi dahil sa alaala, kung hindi dahil sa opisyal na laban sa mga tunay na may sala. Isang maulang hapon, nasa opisina si Savi habang binabasa ang isang makapal na decision draft nang pumasok sa kanya ang kanyang clerk na si Bernadette Sumulong. Ma'am Justice, mahinang sabi nito. Nasa labas po si Attorney Nicanor Villasuera. May dala raw po siyang urgent na dokumento. Huminto ang kamay ni Savi sa pahina. Papasukin mo siya. Ilang sandali pa, pumasok si Nicanor. Mas tumanda na ang mukha nito, pero nandun pa rin ang kalmadong tindig ng lalaking hindi bumitaw sa kanya noong lahat ay tumalikod. May bitbit siyang makapal na folder na may pulang tali. Savi, sabi niya, at sa pagkakataong iyon ay hindi niya ginamit ang formal na tawag. Buo na. Hindi agad nagsalita si Savi. Alam niya kung ano ang ibig sabihin nun. Inilapag ni Nicanor ang folder sa mesa. Sworn statement ni Claribel, original receipts ng bayad kay Ulpiano, audio recording ni Severina, updated technical authentication ng CCTV, at may bagong affidavit mula sa dating pulis na si SPO2 Renato Gubac. Inaamin niyang pinalitan nila ang oras sa initial report. Dahan-dahang hinawakan ni Savi ang folder. Hindi niya ito agad binuksan. Parang ang bigat ng papel ay bigat ng lahat ng taong nawala sa kanya. Ang ama niya, ang kabataan niya, ang pangalan niyang dinungisan, at ang mga gabing binilang niya ang bawat patak ng tubig mula sa sirang bubong ng selda. Handa na bang magsampa ang prosecution? Tanong niya. Oo. Pero alam kong dapat alam mo muna. Hindi dahil ikaw ang hahawak ng kaso, kundi dahil ikaw ang pinakamatagal na pinatahimik nito. Tumingin si Savi sa bintana. Sa labas, bumubuhos ang ulan sa salamin, parang mga alaalang matagal nang naghihintay na mahugasan. Hindi ako naghahanap ng paghihinga ni Nicanor, sabi niya. Alam ko, kaya nga mas karapat-dapat kang makita ang hustisya. Samantala, sa bahay na inuupa na lamang ni Adelaida sa gilid ng bayan, nagiging mas magulo ang buhay ng mga Moravilla.
Wala na ang dating tindahan, wala na ang lumang bahay. Ang perang nakuha sa pagbebenta ng ari-arian ay naubos sa utang ni Brando, sa pambayad sa mga taong nananahimik noon at sa paulit-ulit na pangangailangan ni Severina. Si Brando ay halos hindi na makilala. Namamaga ang mukha sa alak, laging mainit ang ulo at may mga taong naghahanap sa kanya dahil sa panibagong panluloko. Isang gabi, habang kumakain si Adelaida ng malamig na kanin at tuyo, sumabog ang galit ni Brando nang makatanggap siya ng pawag. "Ma, kailangan ko ng pera." "Wala na akong pera, Brando." Pagod na sagot ni Adelaida. "Paano mawawala? Ibinenta mo ang bahay." "Matagal nang naubos yun. Sa'yo rin napunta." Sinipa ni Brando ang upuan. "Kasalanan mo ito. Kung hindi mo ako ginawang dependent sa'yo, hindi ako magkakaganito." Napatingin si Adelaida sa anak na minsan niyang pinili kesa kay Savi. Ang batang lagi niyang pinagtanggol ay ngayon nakatayo sa harap niya bilang lalaking walang pananagutan sa sariling buhay. "Ginawa ko ang lahat para sa iyo," nanginginig niyang sabi. Tumawa ng pait si Brando. "Hindi! Ginawa mo ang lahat para hindi ka mapahiya bilang ina ng kriminal." Hindi nakasagot si Adelaida. Para siyang sinampan ng katotohanan mula sa bibig mismo ng anak na pinagtakpan niya. Sa kabilang bayan naman, si Claribel ay tuluyang bumitaw sa takot. May asawa na siya ngayon, si Dalmasio, isang tahimik na mekanikong hindi mayaman pero marunong makinig. May anak silang dalagita, si Uriel, na matalino at dalas magtanong kung bakit hindi sila binibisita sa lola niyang si Adelaida. Isang gabi, habang tulog na si Uriel, inilabas ni Claribel ang lata ng biskwit na matagal niyang itinago. Nandoon ang resibo, sulat, panyo at maliit na USB kung saan nilagay niya ang audio recording ni Severina na lihim niyang nakuha noong huling beses itong nangikil kay Adelaida. "Natatakot ako," sabi ni Claribel kay Dalmasio. Umupo ang asawa niya sa tabi niya. "Saan? Sa kulong? Sa galit ng nanay mo? O sa mabuhay pang 1 taon na hindi mo sinasabi ang totoo?" Napaiyak si Claribel. "Mahal ko si Mama kahit ganun siya. Pero mahal mo rin ang ate mo." Doon tuluyang humagulgol si Claribel. "Pinanood ko siyang dalhin ng pulis. Narinig ko siyang tumawag sa akin. Wala akong ginawa." Hinawakan ni Dalmasio ang kamay niya. "Noon, bata ka pa at takot. Ngayon, may pagkakataon kang gawin ng tama." Kinabukasan, pumunta si Claribel sa opisina ni Attorney Nicanor. Hindi siya pumasok agad. Ilang minuto siyang nakatayo sa labas, yakap ang folder. Nanginginig ang tuhod. Nang makita siya ni Nicanor mula sa bintana, siya mismo ang lumabas. "Claribel," sabi niya, "hindi ako karapat-dapat humingi ng tawad." Nanginginig niyang simula. "Hindi ako ang dapat mong unang kausapin tungkol dyan. Pero kung dala mo ang katotohanan, may lugar yun dito." Ibinigay ni Claribel ang folder. "Handa akong tumestigo." Mula roon, mabilis ngunit maingat na kumilos ang batas. Nagsampa ang prosecution ng panibagong kaso laban kina Brando, Adelaida, Kapitan Ulpiano, Severina at ilang dating pulis na sangkot sa falsification, perjury, obstruction of justice at conspiracy. Kasabay nito ay nirekomenda rin ang muling pagbubukas ng usapin sa pagpatay kay Don Ervino, hindi para ulitin ang pagdurusa ni Savi, kundi para panagutin ang tunay na may sala. Ngunit hindi madaling sumuko ang mga taong sanay makalusot. Nang kumalat ang balita, pinuntahan ni Brando si Obet Quijano sa repair shop nito. Dinala niya ang 2 lalaking dati niyang kainuman at binantaan ang technician. "Bawiin mo yung sinasabi mo," mariing sabi ni Brando. "Sabihin mong peke ang video." Hindi umatras si Obet pero nanginginig ang kamay niya habang hawak ang screwdriver. "Na-authenticate na. Hindi ko na mababawi ang totoo." Sinugod siya ng isa sa mga kasama ni Brando pero bago pa lumala, dumating ang retired investigator na si Colonel Patricio Agbay na tinawagan ni Nicanor para tumulong sa witness protection. "Tama na," malamig na sabi ni Colonel Patricio habang ipinapakita ang ID at nakasunod ang 2 pulis na hindi hawak ni Ulpiano. "Isang hakbang pa,
Dagdag kaso kayo. Napaatras si Brando pero punong-puno ng galit ang mukha niya. Hindi pa tapos ito, singhal niya. Matagal nang tapos ang pagtatago mo, sagot ni Colonel Patricio. Si Severina naman ay nagtangkang tumakas papuntang probinsya. Nag-impake siya ng 2 bag, dala ang ilang alahas na nakuha niya kay Adelaida. Pero bago siya makasakay sa bus, hinarang siya ng mga otoridad dahil may hold departure at warrant na rin sa kanya. Hindi ako kasali dyan, si Adelaidang may pakana. Ngunit nang ipakita sa kanya ang audio recording kung saan malinaw niyang sinabi na alam nilang si Brando ang may gawa, namutla siya. Ang babaeng matagal nang nabubuhay sa pangungulit at pananakot ay biglang naging tahimik. Samantala, si Kapitan Ulpiano ay nagtangkang gamitin pa rin ang lumang impluensya. Kinausap niya ang ilang kakilala sa munisipyo, nagpadala ng mensahe sa dating mga kasabwat at pilit na pinapalabas na politika raw ang kaso. Gumaganti lang si Savi, sabi niya sa ilang taga-suporta. Dahil naging hukom siya, ginagamit niya ang posisyon. Ngunit mabilis siyang sinagot ng media ethics advocate na si Jaslyn Maturan, isang mamamahayag na matagal nang sumusubaybay sa mga kaso ng maling pagkakakulong. Hindi hawak ni Justice Maravilla ang kasong ito, sabi ni Jaslyn sa isang interview. May special division at independent prosecution. Ang tanong dito ay hindi kung may galit ang biktima. Ang tanong dito ay bakit may ebidensyang itinago sa loob ng maraming taon. Dahil sa tulong ni Jaslyn, hindi na kayang takpan ng mga lumang koneksyon ang usapin. Naging laman ito ng balita. Hindi sensasyonal na chismis, kundi seryosong usapan tungkol sa piking ebidensya, paboritismo sa pamilya, at kung paano kayang sirain ng kasinungalingan ang buhay ng isang inosente. Isang araw bago ang unang malaking pagdinig, nagkita sina Savi at Adelaida sa hallway ng courthouse. Hindi planado, kalalabas lang ni Savi mula sa administrative meeting habang si Adelaida naman ay dinala ng abogado niya para sa preliminary conference. Saglit na tumigil ang oras sa pagitan nila. Mas matanda na si Adelaida. May tungkod na siya, nangingitim ang ilalim ng mata at halatang hindi na ganoon katibay ang katawan. Pero ang titig niya kay Savi ay halo pa rin ng hiya, galit at isang pirasong pagmamatigas. Savi, sabi ni Adelaida. Hindi gumalaw si Savi. Mrs. Maravilla. Kumirot ang mukha ni Adelaida sa malamig na tawag. Ganyan mo na ako tawagin ngayon. Ano po bang dapat? Mama? Namasa ang mata ni Adelaida, ngulit hindi agad lumabas ang luha. Ginawa ko lang ang kaya kong gawin noon. Si Brando, mahina siya. Hindi niya kakayanin ng kulungan. Saglit na tumigil si Savi. Sa dami ng taon, inisip niya kung ano ang una niyang sasabihin kapag muli silang nagharap. Akala niya sisigaw siya. Akala niya isusumbat niya ang bawat gabing lumipas sa selda. Ngulit nang dumating ang sandali, walang sigaw sa lalamunan niya, tanging pagod na katotohanan. At ako po, tanong ni Savi, kaya ko dahil panganay ako? Kaya ko dahil sanay akong masaktan? Kaya ko dahil hindi ako ang paborito? Napayako si Adelaida. Hindi kahinaan ang dahilan ni Brando, dagdag ni Savi. Kasamaan ang pinili niya at hindi pagmamahal ang ginawa ninyo. Pinili ninyong sunugin ang isang anak para takpan ang sala ng isa. Anak kita, pabulong sabi ni Adelaida. Doon kayo nagkamali, sagot ni Savi. Dahil kung alala niyong anak ninyo ako, hindi ninyo ako ipinakain sa kasinungalingan. Dumaan si Nicanor sa dulo ng hallway at huminto nang makita sila. Ngunit hindi siya lumapit. Alam niyang ito ay sandaling matagal nang kailangang harapin ni Savi ng mag-isa. Nang matapos ang araw na yon, hindi umuwi agad si Savi. Pumunta siya sa lumang gusali ng Legal Aid Center kung saan siya nagsimula matapot makalaya. Nandoon pa rin si Attorney Prudencio. Mas mahina na ang katawan, ngunit matalas pa rin ang isip. Nakaupo ito sa lumang mesa, nagbabasa ng kaso.
Dumating na ba ang multo? Tanong ng matanda nang makita ang mukha niya. Dumating po si Mama. At hindi pa rin niya kayang tawaging mali ang ginawa niya. Tumanggo si Attorney Prudencio. May mga taong mas kayang humingi ng awa kesa humingi ng tawad. Umupo si Savi. Akala ko kapag umabot sa puntong ito, gagaan ang dibdib ko. Hindi palaging magaan ang hustisya, sabi ng matanda. Minsan, mabigat siya dahil dala niya ang lahat ng taon na hindi siya dumating. Ilang linggo pagkatapos noon, dumating ang balitang yayanig sa buong bansa. Dahil sa mahabang record ni Savi, sa mga desisyong naging batayan ng reforma at sa kanyang hindi matatawaran integridad, itinalaga siya bilang bagong punong mahistrado. Sa araw ng anunsyo, maraming pumalakpak, maraming umiyak, at marami ring natahimik, lalo na ang mga taong minsang tumawag sa kanyang kriminal. Sa private chamber, hawak ni Savi ang opisyal na dokumento ng pagkakatalaga. Nandoon si Nicanor, si Mang Tercio na ngayon ay nakaupo na sa wheelchair, si Sister Mafalda, si Ning at si Claribel na tahimik na nakatayo sa pinakadulo. Lumapit si Claribel kay Savi. Nanginginig ang labi. Ate, sabi niya, alam kong huli na ang lahat pero gusto kong malaman mo. Magsasalita ako hanggang dulo. Tinignan siya ni Savi. Matagal, masakit, pero hindi na kasing talim ng dati. Hindi huli ang totoo kung may taong maililigtas pa, sagot niya. Sa araw na iyon, malinaw kay Savi na hindi siya dadalo sa darating na promulgation bilang hukom na hahawak sa kaso. Hindi niya lalabagin ang delikagesa, hindi niya dudumihan ang hustisyang matagal niyang ipinaglaban. Pero bilang bagong pinuno ng hudikatura, sisiguraduhin niyang walang tawag, walang lagay, walang takot at walang apelyidong makakapigil sa pagdating ng hatol. At sa kabilang dulo ng bayan, nang marinig ni Adelaida sa radyo ang balitang si Savi na ang bagong punong mahistrado, nabitawan niya ang baso sa kamay. Si Brandoy napaupo, maputla. Si Severina sa detention cell ay nagwala. At si Kapitan Ulpiano, para sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, ay hindi na nangumiti. Dahil ang babaeng minsan nilang isinakripisyo ay hindi na nakaposas. Siya na ngayon ang mukha ng batas na matagal nilang linoko. Maaga pa lamang ay puno na ng tao ang paligid ng Court of Justice Complex. May mga mamamayag na nakapila sa labas. May mga legal observers mula sa iba't ibang organisasyon. May mga dating bilanggo na minsang natulungan ni Savi at may mga karaniwang mamamayan na nakarinig sa kanyang kwento at gustong masaksihan kung paano magtatapos ang kasong umabot ng napakaraming taon bago nabigyan ng tunay na direksyon. Hindi ito ordinaryong promulgation. Sa iba, ito lamang ay kaso tungkol sa pagpatay kay Don Ervino Salcedo at sa pagsasabwatan upang idiin ang maling tao. Pero sa mga nakakaalam ng buong pinagdaanan ni Savi Maravilla, ito ay higit pa roon. Ito ang araw na ang isang ina, isang kapatid, isang tseha, isang kapitan at ilang taong may posisyon ay haharap sa bigat ng ginawa nilang pagsunog sa buhay ng isang inosenteng babae. Sa loob ng courtroom, tahimik ang lahat. Nasa unang hanay si Attorney Nicanor Villaseñor kasama sina Sister Mafalda, Mang Tercio na nakaupo sa wheelchair, si Ning Balsote, Attorney Prudencio Halili at si Claribel na halos hindi maigalaw ang kamay sa sobrang kaba. Sa tabi ni Claribel ay ang asawa niyang Dalmasio at anak nilang Uriel na ngayon ay sapat na ang edad para maunawaan kung bakit sa loob ng maraming taon ay may lungkot sa mukha ng kanyang ina tuwing nababanggit ang pamilyang Maravilla. Sa kabilang bahagi naman naroon sina Brando, Adelaida, Severina, Kapitan Ulpiano at ang dalawang dating pulis na napatunayang tumulong sa pagbabago ng police report. Magkakaliwalay sila ng upuan, may bantay sa magkabilang gilid at wala na ang dating yabang sa kanilang mukha. Si Brando ay maputla, pawisan at halos hindi makatayo ng laayos. Si Adelaida ay nakayuko, hawak ang panyo pero hindi malinaw kung luha ba ito ng pagsisisi o takot sa parusa. Si Severina ay walang tigil na pagdarasal ng pabulong, samantalang si Kapitan Ulpiano na minsang may matapang na ngiti sa bawat hearing ay ngayon ay nakatulala sa sahig. Tumayo ang lahat, sabi ng court officer. Bumukas ang pinto sa gilid ng courtroom. Pumasok ang mga mahistrado ng Special Division na siyang opisyal na hahatol sa kaso. At ilang saglit matapos sila, pumasok si Savi bilang punong mahistrado, hindi upang humawak sa kaso, hindi upang diktahan ng desisyon, kundi bilang pinuno ng hudikatura
Nasisiguraduhin niyang walang tawag, walang lagay, walang takot at walang apilyedong makakapigil sa pagdating ng hatol. Tahimik ang buong silid nang makita siya. Suot ni Savvy ang itim na roba. Simple ang ayos ng buhok. Wala siyang mabigat na alahas, walang palamutin na nagpapakita ng kapangyarihan. Pero sa bawat hakbang niya, ramdam ng lahat ang bigat ng taong dumaan sa pinakamadilim na bahagi ng sistema at ngayon ay nakatayo bilang isa sa mga pinakamataas na tagapangalaga nito. Napatingin si Brando kay Savvy. Parang may kung anong bumara sa lalamunan niya. Ang ate na dati niyang pinagtawanan, ang babaeng hinayaan niyang makulong kapalit ng sarili niyang kalayaan, ay nakatayo ngayon sa harap niya bilang mukha ng batas. Ate. Halos, pabulong niyang sabi, pero narinig iyon ni Adelaida. Napahawak sa dibdib si Adelaida, hindi niya napigilang tumayo kahit hindi pa sinasabihan. Savvy? Agad siyang pinigilan ng abogado niya. Mrs. Maravilla, maupo po kayo. Pero nangingining si Adelaida. Anak ko siya. Hindi lumingon agad si Savvy nang maupo na ang lahat saka lamang siya tumingin sa direksyon nila. Walang galit na makikita sa mukha niya, walang ngiti ng paghihiganti. Ang nandoon ay katahimikan ng isang taong tapos nang makipagbuno sa sariling sugat. Sinimula ng Presiding Justice ng Special Division ang pagbabasa ng desisyon. Isa-isang binanggit ang mga ebidensya. Ang sworn statement ni Marites Ulab na nakakita kay Brando sa lugar ng krimen, ang authenticated CCTV footage mula sa dating pawn shop, ang testimony ni Obet Quijano, ang resibo ng bayad kay Kapitan Ulpiano, ang audio recording ni Severina, ang pahayag ni SPO2 Renato Gubac tungkol sa binagong police report, at ang mga dokumentong itinago at kalaunan ay isunumitin ni Claribel. Habang binabasa ang mga ito, hindi makatingin si Brando sa kahit sino. Ang bawat ebidensyang binabanggit ay parang pakong isa-isang ibinabaon sa kabaong ng kanyang kasinungalingan. Hindi totoo yan, pabulong niyang sabi. Hindi nila naiintindihan. Narinig siya ni Claribel mula sa kabilang hanay. Hindi na siya natakot gaya noon. Dahan-dahan siyang tumayo nang pahihintulutan siyang magsalita bilang isa sa mahalagang testigo bago ang huling bahagi ng promulgation. Noong araw na kinuha ang pulis ang ate ko, sabi ni Claribel, nanginginig ang boses ngunit malinaw. Alam kong may mali. Bata pa ako noon, duwag at takot kay mama, pero hindi iyon dahilan para manahimik ako hanggang buhay. Nakita ko ang mga papel, narinig ko ang usapan, alam kong binayaran ng ibang testigo at alam kong si Ate Savvy ang isinakripisyo namin. Napahagulgol si Adelaida. Claribel? Anak! Napalingon si Claribel sa kanya. Matagal akong naging anak ninyo, Mama, pero ngayon kailangan kong maging kapatid. Tumahimik ang courtroom. Ipinagpatuloy ng Presiding Justice ang pagbabasa. Matapos ang mahaba at masusing pagtalakay, dumating ang bahaging kinatatakutan ng mga akusado. Sa kasong may kinalaman sa pagpatay kay Ervino Salcedo, ang akusadong si Brando Maravilla ay napatunayang guilty beyond reasonable doubt. Napapikit si Brando. Bigla siyang tumayo at napaluhod sa sahig. Ate Savvy, tulungan mo ako. Hindi ko kaya sa kulungan. Hindi ko kaya. Ikaw na ang may kapangyarihan ngayon. Sabihin mo sa kanila, patawarin nila ako. Tumingin siya kay Savvy na parang batang minsang sanay makuha ang lahat kapag umiiyak. Ate, maawa ka. Ayokong mabulok sa kulungan. Parang may malamig na hangin na dumaan sa courtroom. Ang linyang iyon, ang mismong kaparusahan na minsang itinulak nila kay Savvy, ngayon ay lumabas sa bibig ng taong tunay na may sala. Hindi sumagot si Savvy, hindi siya tumayo, hindi niya ginamit ang sandaling iyon para saktan si Brando pabalik. Hinayaan niya ang korte ang magsalita dahil iyon ang pagkakaiba niya sa kanila. Hindi niya kailangang mandaraya para manalo, hindi niya kailangang magsinungaling para makaligtas. Sumunod na binasa ang hatol laban kina Adelaida, Severina, Kapitan Ulpiano at mga kasabwat. Napatunayang guilty sina Adelaida at Severina sa perjury, obstruction of justice, falsification-related conspiracy at pakikipagsabwat upang idiin ang isang inosente. Si Kapitan Ulpiano at ang dating mga pulis ay hinatunan sa pag-abuso sa tungkulin, pagbabago ng opisyal na report at pagtanggap ng suhod. Inatusan din ng korte ang kaukulang ahensya na ituloy ang forfeiture at civil claims para sa kompensasyon ng mga nasirang buhay dahil sa maling pagkakakulong.
Doon tuluyang napaluhod si Adelaida, hindi na siya napigilan ng kanyang abogado. "Savi, anak, patawarin mo ko. Ina mo pa rin ako. Hindi ko alam na aabot sa ganito. Akala ko maliligtas ko lang si Brando." Dahan-dahan tumayo si Savi. Humingi siya ng pahintulutan sa presiding justice na magsalita, hindi bilang tagahatol sa kasong iyon, kundi bilang punong mahistrado at bilang taong minsang naging biktima ng sistema na nabahiran ng kasinungalingan. Pahintulutan siya. Lumapit siya sa gitna, ngulit na natili sa tamang layo. Tumingin siya sa buong courtroom bago magsalika. Ang korte ay hindi lugar para sa personal na paghihiganti. Mahinaon niyang simingulan. Kung personal na galit ang pinairal ko, wala akong pinagkaiba sa mga taong gumamit ng kasinungalingan para sirain ang buhay ng iba. Kaya mula simula, hindi ko hinawakan ang kasong ito. Hindi ako nagdikta ng hatol. Hindi ako nangyalam sa ebidensya dahil ang hustisya kapag nadungisan ng emosyon, nagiging panibagong anyo lamang ng pang-aabuso. Tahimik ang lahat. Gulit may karapatan akong magsalita para sa mga taong minsang ipinasok sa kulungan dahil sa peking ebidensya, binayarang testigo at pamilyang mas piniling protektahan ang may sala kesa yakapin ang katotohanan. Ang batas ay dapat hindi maging sandata ng paboritong anak. Hindi ito dapat maging sandata ng magulang laban sa anak na marunong magtiis at hindi ito dapat maging laruan ng mga opisyal na may kapangyarihan. Napatingin siya kay Adelaida. Sa loob ng maraming taon, inisip niya kung darating ang araw na makikita niyang luluhod ang ina sa harap niya. Dumating nga ang araw na iyon, pero hindi kasiyahan ng naramdaman niya. Ang naramdaman niya ay lungkot. Lungkot para sa pamilyang sinira ng maling pagpili. "Hindi ako ang humatol sa inyo bilang anak," sabi ni Savi. Ang ebidensya ang nagsalita, ang katotohanan ng humatol, at ang batas ang nagtakda ng kaparusahan. Humagulgol si Adelaida. "Patawad, anak!" Saglit na pumikit si Savi. "Pinapatawad ko kaya bilang tao, dahil ayoko nang dalhin ang lason ng galit hanggang sa huling araw ng buhay ko. Pero ang pagpapatawad ay hindi pagbura ng pananagutan. Kailangan ninyong harapin ang bunga ng ginawa ninyo." Si Brando ay umiiyak pa rin sa sahig habang inaalalayan ng mga bantay. Si Severina ay halos mawalan ng malay. Si Kapitan Ulpiano naman ay blankong-blanko ang mukha. Parang hindi makapaniwalang ang dating kapangyarihan niya ay nauwi sa posas. Matapos ang promulgation, isa-isan inilabas sa mga nahatulan. Habang dinadala si Brando palabas, napatingin siya kay Savi. "Ate," sabi niya, "wala nang yabang, wala nang tapang." Tumingin si Savi sa kanya, ngunit hindi na siya lumapit. "Sana sa loob, matutunan mo ang bagay na hindi mo natutunan sa labas, ang managot." Sumunod na inilabas si Adelaida. Bago siya tuluyang lumampas sa pinto, huminto siya at lumimon kay Savi. Sa unang pagkakataon, wala na siyang palusot. "Hindi kita piniling mahalin noon," umiiyak niyang sabi. "At yun ang pinakamalaking kasalanan ko." Hindi sumagot si Savi, ngulit hindi rin niya inalis ang tingin. Minsan, ang katahimikan ang pinakahuling anyo ng paalam. Pagkalipas ng ilang buwan, nagsimula ang mas malaking reforma sa hudikatura. Pinangunahan ni Savi ang programang nagre-review ng lumang kaso ng maling pagkakakulong. Sa tulong ni Nicanor, Jocelyn Maturan, Colonel Patricio Abbay at iba pang malilinis na opisyal, nabuksan ang maraming kasong matagal nang binaon sa limot. May mga pamilyang muling nagkita. May mga pangalang nalinis. May mga opisyal na naparusahan. Hindi na ibinalik ang lahat ng nawalang taon. Pero kahit paano, may mga buhay na hindi na tuluyang nasira. Itinatag din ni Savi ang Maravilla Justice Foundation. Marami ang nagulat kung bakit ginamit pa niya ang apelidong minsang naging simbolo ng pagtataksil. Ngulit nang tinanong siya ni Jocelyn sa isang interview, simple lang ang sagot niya. "Hindi ko pinili ang apelidong ibinigay sa akin, pero maaari akong piliin kung ano ang magiging kahulugan nito mula ngayon."
sa foundation na iyon tumulong si Claribel. Hindi naging madali ang relasyon nila kay Savi. Hindi agad nawala ang sugat. May mga araw na awkward ang katahimikan. May mga gabing umiiyak si Claribel habang humihingi ng tawad kahit paulit-ulit na. Ngulit unti-unti, sa pamamagitan ng gawa at hindi salita, natutunan nilang buuin ang natitirang piraso ng pagiging magkapatid. Si Uriel naman ay naging volunteer sa Youth Legal Education Program. Madalas niyang sabihin sa mga kabataang tinuturuan niya, ang takot, naiintindihan, pero ang pananatiling tahimik kapag may inaapi, iyon ang dapat nating labanan. Si Nicanor ay nanatiling katuwang ni Savi sa reforma. Hindi man naging sentro ng kanilang buhay ang romantikong pag-ibig, naging malinaw sa lahat na may malalim na respeto at pagmamahal sa kanilang hinubog ng panahon, sakripisyo at paninindigan. Si Mang Tercio ay pumanaw makalipas ang 1 taon. Pero bago siya mawala, nakita niya ang batang pinahiram niya noon ng lumang libro ay naging babaeng nagbukas ng pinto ng batas para sa libo-libong taong walang boses. Sa huling esena ng kwento, bumalik si Savi sa dating kulungan sa kung saan nagsimula ang pinakamadilim na bahagi ng buhay niya. Hindi na siya nakaposas. Hindi na siya nakayuko. Dumating siyang panauhing pangdangal sa pagbubuhas ng bagong Legal Education Center sa loob ng pasilidad. Kasama niya si Sister Mafalda, Ning, Attorney Prudencio at ilang batang law students na gustong tumulong sa mga bilanggo. Pagpasok niya sa lumang palsilyo, narinig niya muli sa alaala ang tunog ng kandado. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na iyon tunog ng katapusan. Tunog na iyon ng pinto na minsang nagsara, ngunit ngayon ay binubuksan para sa iba. Lumapit ang isang batang babaeng bilanggo sa kanya. Payat, takot, at namumula ang mata. Ma'am, mahinang tanong. Kapag po ba pumasok dito, tapos na ang buhay? Tumingin si Savi sa rehas, pagkatapos sa mukha ng babae. Dahan-dahan siyang numiti. Hindi, sabi niya. Minsan dito nagsisimula ang araw na matutunan mong bawiin ng sarili mo. Sa labas, maliwanag ang sikat ng araw. Hindi na ito sinisilaw si Savi gaya ng unang araw niyang lumaya. Ngayon, tinatanggap niya na ang liwanag ng buo. Dahil ang babaeng minsang ibinaon sa kasinungalingan ay hindi lamang nakalabas sa dilim. Ginawa niyang daan ang sariling sugat para marami pang makita ng liwanag.